Saka sila nanay, ang Kuya Jonathan mo. Ayos naman ako, ate. Ang tataas nga ng grades ko eh. Pipicturean ko yung report card ko tapos ipapadala ko sa'yo. Tapos sila nanay at tatay, ayos naman. Ayun, palaging problema nila si Ate Ingrid. Tapos sino pa ba? Si Kuya Jonathan. Ayos naman siya. Nagkausap pa kami bago ako umuwi dito sa probinsya eh. Simula na rin kasi ng bakasyon namin. Miss na miss ka na daw ni Kuya eh. Ikaw ate, kumusta ka na dyan? Mabuti nga at naisip mong mag-chat. Kayong dalawa lang ni tatay ang palagi nangungumusta sa akin. Sila nanay at ate, hindi mo lang nakaalala. Maliban na lang kung may gusto ipabili o magpapadala ng pera. Kaya nagdesisyon akong umuwi na. Hindi ko na kaya ang homesickness dito. Magbabaliw ako kapag nagtagal ako dito. May bahay na naman kami ni Jonathan. Pagkatapos ng kasal namin, magtatayo na lang kami ng negosyo at siya na lang ulit ako magtuturo. Sige ate, kung saan ka magiging masaya. Ako naman may scholarship at malapit na rin naman ako makapagtapos. Makakatulong na ako sa'yo. Kailan mo ba balak umuwi? Sa isang buwan. Pero huwag ka maingay ha. Gusto kong sorpresahin si Jonathan. Saka si tatay. Ikaw na lang sumundo sa akin sa airport. Oo ba? Yun lang pala eh. Siya nga pala ate, kumusta ka raw sabi ni Kuya Andrew? Yung binatilong out of school youth na tinulungan mong makapag-aral uli. Successful na siya. Ngayon siya na ang tumutulong sa mga batang hindi nakakapag-aral. Hinihintay niya nga raw ang pagbabalik mo. Talaga? Wow, ang galing naman. Excited na ako makita ulit kayong lahat. Isa ka rin ba sa mga maraming OFW na nagsakripisyong iwan ng pamilya para makipagsapalaran at mabigyan sila ng magandang buhay? Paano kung sa iyong pagbabalik, sa halip ng ngiti at maligayang pagsalubong ay isang masakit na katotohanan ang bumati sa'yo? Kung kayo po ay nakaka-relate sa tanong, halina't magkwentuhan tayo sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Tawagin niyo na lang po akong Elisa. Isa po akong teacher. Nang magkaroon ng oportunidad sa Japan ay nakipagsapalaran ako doon at nagtrabaho rin bilang guro. Sa kabila ng malaking kinikita ko at sa kagandahan ng lugar, hindi naging sapat yun para manatili ako doon ng matagal. Na-homesick ako. Halos maapektuhan ang trabaho ko. Miss na miss ko ang pamilya ko, ang bahay namin at ang boyfriend ko. Pero sa kabila nito ay nagtiis ako hanggang sa makaipon ng malaki-laki at napaayos ang bahay namin. Sunod naman ay bumili ako ng bahay para sa amin ni Jonathan, ang boyfriend ko. Dahil ang plano namin ay magpakasal na kami pag uwi ko. Hindi ko akalain na sa pagbabalik ko, sa halip na sila ang magulat, ako ang labis na nasurpresa. O kumusta biyahe mo ate? Ayos naman. Ang haba lang ng pila sa immigration. Doon ako nagtagal eh. Ano nga palang paalam mo kina mama? Ang sabi ko may lakad kami ng tropa ko. Katakot-takot nga ang paalam ko kay nanay para madala itong kotse eh. Buti nakalusot ka. Sa tulong ni tatay. Alam mo naman yung si nanay, pinagdadamot tong sasakyan. Gusto niya, sila lang ng paborito niyang anak ang gagamit. Paanong pinagdadamot? Kapag hinihiram ko, palaging ayaw ibigay. Pero kapag sila mag-ina ang lalakad, kahit sa bahay lang pupunta, nakakotse pa. Kung makapagbihis at makaasta, akala mo mayayaman. Lalo na yan si ate, ang mamahal ng mga damit. Puro namang hingi sa'yo ang pinambibili. Ngayon, matututo na siya magtrabaho. Pagod na akong buhayin sila. Ayokong mamatay ng maaga nang ako yung ubos. Alam ko naman na kapag dumating ang araw at ako naman ang nangangailangan, hindi ko sila maaasahan. Speaking, nakauwi na ba ang kuya mo galing sa trabaho? Trabaho? May bagong trabaho si kuya? Anong bago? Doon pa rin sa dati. Yung online tutor office-based? Hindi ko alam. Ang alin? Akala ko alam mo. Sabi kasi ni Kuya Jonathan, sinabi daw niya sa'yo na wala na siyang trabaho. Tinanggal siya. Ano? Kailan pa? 1 taon na. Ha? Bakit hindi niya sinabi? Ewan ko dun. Hindi na kami masyadong nagkakausap nun eh. Minsan lang. Nung bago pa ako umuwi sa probinsya, lagi lang yung nagkukulong sa bahay ninyo. Nang malaman ko mula sa kapatid ko na matagal nang walang trabaho si Jonathan, kinabahan ako agad. Pero pilit ko yung isinasantabi ng mga sandaling yun. Ayoko kasing masira ang plano ko sa pagsurpresa sa kanila, lalo na kay Jonathan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na rin ako. Ang bahay na nabili ko ay malapit lang dito sa bahay ng parents ko, kaya una ko nagpahatid sa bahay namin ni Jonathan.
Dahan-dahan kong sinara ang pinto ng kotse pagbaba ko. Doon pa ako dumaan sa pinto sa likod ng bahay dahil nakalakang pinto sa harap at sarado ang bintana at nakababa ang mga kurtina. Hanggang sa hawakan ko ang doorknob at napahinto ako sa narinig ko mula sa loob. 2 pamilyar na boses ang narinig namin ni Ferdy doon. Hindi sila nagtatawanan, hindi sila nag-uusap. Mas lalong hindi sila nag-aaway o nagsisigawan. Ang mga boses na... Tama na! Tama na! Isa ka pa! Babe, hindi ako seryoso sa kanya. Tinukso lang ako ng ate mo. Nagpatukso ka naman! Babe, makinig ka muna sa akin. Mali ang iniisip mo. Animal ka! Hayop! Anong mali? Ang lakas ng ungol nyo! Nakatuwad sa lamesa yung malanding kapatid ko at nakababa yung pantalon mo! Daig nyo pa ang aso sa kababuyan nyo! Tapos sasabihin mo mali ang iniisip ko! Magpapaliwanag ako. Kailan ba? Babe, please. Tinatanong ko kayo, kailan ba? Isang taon. Natawa ako ng paghak, Madam Venus. Di ko may larawan sa salita ang sakit na nararamdaman ko ng mga sandaling yun. 5 taon na ang relasyon namin. Magkaklase kami nung college at magkaibigan. Si Jonathan ang kasama kong bumuo ng pangarap. Balang araw magpapakasal kami. Kaya nga ako bumili ng bahay at kotse para sa amin. Pero sa isang iglap biglang gumuho ang pangarap ko na yun. At ang masakit pa, ang ate ko na pinapakain ko sa mga palad ko ay siya pang dahilan ng lahat. Pero wala lang yun. Wala? Anong wala? Anong palagay mo sa akin, tanga? Naglalaro lang kayo ng sausaw-suka, ha? At ikaw na babae ka, kapatid ba naman kita? Elisa, I'm sorry. Paano mo nagawa sa akin to, ate? Pagkatapos sa mga ginawa ko para sa'yo, lahat ng gusto mo binili ko. Lahat ng lintik na luho mo. Tapos ganito pa gagawin mo sa akin? Nasaan ang delikadesa mong animal ka, ha? Hayop ka? Mga baboy kayo! Ano kasi? Ano? Hindi ka makapagsalita? O baka naman kinati ka kaya kay Jonathan ka nagpakamot? Halos lahat binigay ko sa'yo. Akong bumubuhay sa'yo. Ang kapal na mukha mo! Palamunin ka na nga. Nakuha mo pa akong ahasin. Elisa, huminahon ka muna. Walang iya ka, ha? Marty! Huwag mong saktan siya! Wala kang utang na loob! Biglang sinugod ni Ferdy si Jonathan at sinuntok ng malakas. Hindi lang isa kundi 3 magkakasunod. Nang sinubukan ni ate na umawat, bigla ko siyang hinila sa buhok at sinabunutan. Saka ko binigyan ulit ng mag-asawang sampalang kapatid ko. Nagdugo ang mukha ni Jonathan habang ang ate ko ay napaupo sa sahig. Ang tagpong yun ang naabutan ng mga magulang ko. Magkahalong gulat at pagkalito ang bumakas sa mukha nila nang makita ako. Pagkatapos ay tumingin sa 2 taksil na hubad pa rin hanggang sa mga sandaling yun. Anak, anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari dito? Yang paborito mong anak, yang malanding anak nyo, at itong magaling na boyfriend ko, naaabutan kong gumagawa ng kababuyan dito mismo sa sarili kong pamamahay. Umuwi ako nang hindi nagsasabi sa inyo para sorpresahin ko kayo. Pero ako palang magugulat. Totoo ba yun, Ingrid? Tay. Tinatanong kita, totoo ba yun? Opo. Walang hiya ka! Tay. Hindi ka ba nahihiya sa kapatid mo? Siya na ang nagpapakapanganay na dapat ikaw ang gumawa, tapos ganito pang gagawin mo? Gani, wag mo saktan naman Tumahimik ka! Isa ka pang babae ka. Kaya nagkaganito itong anak mo ay dahil na rin sa'yo. Masyado mong inispoil. Matanda na yan, walang maayos na trabaho, tapos ganito pang gagawin. Hindi ba kayo nahiya kay Elisa? Babe, patawarin mo ako. Maniwala ka sa akin. Hindi ako seryoso sa kanya. Isa ka pang hayop ka. 2 anak ko tinuhog mo! Sinugod ng tatay ko si Jonathan. Pagkatapos ay sinuntok din niya ito sa mukha at sikmura. Namilipit siya sa sakit at muling napahiga sa sahig. Habang ako ay sinuntok ang sarili kong dibdib nang makaramdam ako ng pangangapos ng hininga. Pakiramdam ko parang nilalamukos ang puso ko sa sakit. Gumapang palapit sa akin si Jonathan at hinawakan niya ako sa paa. Nagpumilit na bumangon hanggang sa lumod siya at yumakap sa bewang ko. Umiiyak at nagmamakaawa. Tinulak ko si Jonathan. Nang hindi ako binitawan nito ay hinila siya ni Ferdy palayo sa akin.
Patawarin mo ako. Aaminin ko na tukso ko. Sa sobrang pangungulila ako sa'yo. Kaya ako nagawa yun, pero maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Baboy ka! Kayong dalawa ng babaeng yan! Mga baboy kayo! Nagpapakahirap ako magtrabaho sa ibang bansa! Tinitipid ko ang sarili ko! May maipadala lang dito! Maitayo lang itong bahay na to tapos papabuhin yung dalawa! Elisa, I'm sorry. Mahal ko si Jonathan. Kaya kinalimutan mong kapatid mo ako at yung delikadesa mo? Inuna mo na naman ang sarili mo! Sa bagay, ganyan ka naman talaga eh. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Wala ka namang pakialam sa mga tao sa paligid mo eh. Hindi mo nga naisip siguro na masasaktan mo ko. Diba? Kasi wala kang utak! Elisa, huwag mong sigawan ng kapatid mo. Baka nakakalimutan mo, mas matanda pa rin siya sa'yo. Yun nga na eh! Mas matanda siya sa akin! Pero ang utak niya ay hindi ginagamit! At wala akong pakialam kahit mas matanda pa siya! Dahil ako ang nagpapalamon dyan! Patawarin mo na sila. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Total naman eh. Sandali nga! Kanina ko pa kayo napapansin ah! Nung sinabi ko may relasyon ng dalawang to, hindi ka nagulat! Ibig sabihin, alam mo ang ginagawa nila? Ha? Ano? Hindi naman nila sinasadya. Ikaw pa rin naman ang pakakasalan ni Jonathan. Kung gano'n, alam mo ka. Anong klaseng ina ka? Paano mo nagawang konsintihin ang anak mo? Alam mong mali ang ginagawa nila! Anak ko pa rin si Ingrid. At anak niyo rin ako! Anak niyo ang ginago ng babaeng yan! Bakit kung makapagsalita kayo, si ate lang ang anak niyo? Paano naman ako, Nay? Elisa, anak, hindi ganun yun. Ganon yun, Nay! Dahil palagi kayong ganon! Ako ang nasaktan! Ako ang niloko! Ako ang tinrider tapos si ate pa rin! Ano ba naman kayo? Elisa, huminahong ka na. Baka kung anong mangyari sa'yo. Sa halip na sundin si tatay, bigla akong may naisip. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto. Pagbukas ko ng mga cabinet, nakita ko doon, hindi lang ang mga damit ni Jonathan. Naroon na rin ang damit ng kapatid ko. Karamihan puro mga bago pa. Ang lahat ng yon ay binili ni Ate Ingrid gamit ang perang pinaghirapan kong kitain sa ibang bansa. Kinuha ko ang mga damit ni Jonathan. Pagkatapos tinapon ko ang lahat sa labas ng bahay. Nakita niyo to? Nandito na pala ang damit ng malanding yan. Anong plano niyo, ha? Magsasama kayo dito sa bahay na pinaghirapan ko? Mahal, hindi ganun. Fergie, tulungan mo ako. Piliin mo yung lumang damit ni ate. Isalansan mo yung mga bagong damit na kabibili lang niya. Anong gagawin nyo? Wag, mga damit ko yan. At pera ko ang pinambili dito. Lahat ng pinambili mo nito, pinaghirapan ko. Habang ikaw, buhay prinsesa dito. Ilang beses na kitang sinabihan na magtrabaho ka, pero ang dami mong dahilan. Tapos boyfriend ko, inahas mo. Elisa, pag-usapan natin to. Tumahimik ka! Anong akala nyo habang buhay nyo ako maluloko? Lumayas ka dito! At itong mga damit na to, Ferdy, ibenta mo! Wag! At ikaw, halika dito! Ferdy! Kaladkarin mo yung lalaking yan! Elisa, bitawan mo yung kapatid mo! Nang mga sandaling yon ay tuluyan ang nagdilim ang paningin ko habang paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang tagpong inabutan ko. Bigla akong nilapitan si ate at sinunggaban sa buhok. Kinaladkad ko siya palabas ng bahay. Wala na akong pakialam kung nakahubad pa siya nun. Habang si Jonathan naman ay kinakaladkad din ni Ferdy. Pagdating sa labas ay tinulak ko silang dalawa sa kalye kung saan marami pang mga kapitbahay na nakatambay sa labas. Kinuha ko sa kapatid ko ang mga damit ng dalawa at hinagis ko. Nagulantang ang mga tao doon pero wala akong pakialam. Lumayas kayo sa pamamahay ko! Huwag nyo ditong gawin ang kababuyan nyo! Babe, patawarin mo ako. Mula ngayon, hiwalay na tayo! Hindi ka lang manluloko! Sinungaling ka pa! Isang taon ka na palang walang trabaho pero hindi mo sinabi sa akin! Wag mo akong iwan. Nagsisisi na ako. Sinasabi mo lang yan dahil nahuli kita! Mabait pa rin ang Diyos dahil hindi niya hinayaan na magpatuloy ang panluloko niyo sa akin. Magsama kayong dalawa na pareho walang silbi! Ay, salamat. Ahuli na rin ang taksil. Sila madalang babae. Nahuli na rin ang dalawang taksil.
Lumipas ang mga linggo. Mula noon ay hindi ko na kinausap si ate, maging si Jonathan. Naging tampulan ng tukso at usapan ng dalawa sa lugar namin. Nagalit si nanay sa akin pero wala na akong pakialam. Tapos na ako sa panahon ng pag-iisip sa kapakanan ng iba. Ngayon, sarili ko naman ang iisipin ko. Kaya naman binenta ko ang bahay na sana ang magiging lugar para magsimula kami ng buhay bilang mag-asawa. Pagkatapos ay binenta ko ang mga mamahaling damit, sapatos at iba pang gadget niya na pera ko ang pinambili. Ganon din ang ginawa ko sa gamit ni Jonathan. Maging ang kotse binenta ko. Nakapagdesisyon na ako. Uuwi ako sa bahay namin sa probinsya at doon magsisimula ng bagong buhay. Isang umaga pagkatapos ko mag-ayos ng gamit ko sa luggage, bumaba ako sa kusina at uminom ng tubig. Elisa, kailan ang balik mo sa Japan? Hindi na po ako babalik. Nag-resign na po ako. Ano? Paano ang kabuhayan natin dito? Anong paano? Ayan at may negosyo naman tayo. Maganda naman ang kita nitong shop natin. Pero sayang naman ang kita mo doon. Kung kayo lang ng tatay ang susuportahan ko, ayos lang sa akin. Si Ferdy, wala naman akong problema sa kanya dahil hindi naman yun abusado. Pero kung kasama kong bubuhayin niyang anak niyo, hindi na. Pagod na ako, Nay. Nagpapakahirap ako magtrabaho doon. Kulang na lang ay hindi na ako kumain para maipadala dito. Tapos ganun ang aabutan ko. Stable naman na ang negosyo niya ni tatay. Sarili ko naman ang iisipin ko. Dahil ayokong dumating ang panahon na pati ako ay maubos. Halos sabay kaming lumingon nang lumabas si ate ng kwarto. Nakatube na dress na hapit sa katawan na kulay pula. Makapalang makeup. Bahagya akong napakunot noon nang mapansin ang peklat niya sa may balikat. Parang galing yun sa malaking sugat na naghilom na. Pero nawala doon ang atensyon ko nang makitang mataray niya akong tinignan. Ako naman ay tinaasan lang siya ng kilay. Matapos ko siyang ipahiya sa mga kapitbahay dahil kinaladkad ko siya ng hubad, halos isumpa niya ako sa galit. Wala rin naman akong pakialam sa iniisip niya. Gagawin ko ang gusto ko. Nay, naalis na ako. Nasa ng susi ng kotse. Elisa, anak. Baka naman pwede. Ito na yung buyer ng kotse at kukunin niya na yan. Hindi mo na pwedeng gamitin. Ano? Bakit mo binenta? Dahil gusto ko. Hindi mo man lang ako tinanong. Bakit? May ambag ka ba dyan? Kotse ko yan. Pera ko ang pinambili. Sa akin nakapangalan. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Paano ako aalis niyan? Wala ka bang paa? Hindi ka ba makakapaglakad? Hindi ka naman invalido. Visit! Mas buwisit ka. Tama na yan. Tumigil na kayong dalawa. Ikaw, Ingrid, tangka na naman pupunta. Sa kalip na magtrabaho ka, wala kang ginawa kundi magpunta sa bar. Nakakapagod dito sa bahay. Nay, pahinga akong pera. Anak, pasensya ka pero wala akong pera eh. Elisa, anak. Baka pwedeng bigyan mo muna ang ate mo. Ay hindi po. Hindi ko bibigyan yan. Napakatanga ko naman para gawin yon. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, kung gusto niya mag-party, matuto siyang magtrabaho. Hindi yung daig pa niya yung anak ng may-ari ng malalaking malls. Alam mo, ang yabang mo. Kesa naman palamunin na, ahas pa! Anong sabi mo? Sige, lumapit ka. Subukan mong saktan ako. Magkakaroon ka talaga ng part 2. Mapapahiya ka na naman. Nayo! Akma siyang lalapit sa akin para sana sampalin ako pero mabilis ko siyang tinutukan ang nadampot kong tinidor. Mabilis namang nagtago ito sa likod ni nanay habang umaawat si tatay at nilayo niya ako kay ate. Sa araw-araw na dumaan nagkikita kami doon sa bahay. Palaging nagdidilim ang paningin ko kapag nakikita ko siya. Kaya bago pa ako makagawa ng isang bagay na magiging dahilan para makulong ako na ang lalayo. Elisa, sumusobra ka na. Masyado ka na magbataas. Nay naman. Talaga ba? Ako pa talaga? Kalimutan mo na yon. Ang simpleng bagay lang nun. Masyado mong pinalalaki. Hindi tamang inaalipusta mong ate mo na ganito. Ay wow! Alipusta talaga? Nay! Niloko ako nitong anak nyo! Pinagtaksilan nila ako! At alam nyong may nangyayaring hindi tama pero kinonsinti nyo! Anong simple doon? Ano gusto mo? Saktan ko ang anak ko? Bakit, Nay? Anak nyo rin naman ako At nasaktan din ako! Kapag si ate hindi siya pwedeng masaktan, kailangan dapat okay lang! Kailangan palagpasin ko! Kailangan ako ang palaging iintindi! Lambot ang buhay to!
Sa sobrang galit ko, Madam Venus, dinampot ko ang mga pinggan sa mesa at binasag ko ang mga ito. Pagkatapos humagulgol ako ng malakas. Bata pa lang kami ay paborito ng anak ni nanay si ate. Kapag kay Ate Ingrid, lahat binibigay niya. Kami ni Ferdy laging tinitipid o pinagdadamutan. Kaya sa murang edad, nagpakapanganay ako para sa amin ni Ferdy. Minsan ko nang tinanong si tatay kung ampun ba kami ng bunso namin dahil sa ibang trato sa amin ni nanay. Di naman daw. Hanggang sa lumaki ako, nakatatak na sa isip ko na si ate lang ang mahal ni nanay. Pero nung mag-abroad ako, silang mag-inang nagpapakasasa sa kinikita ko. 40 na si ate pero walang matinong trabaho. Mahirapan siya ng konti sa trabaho, umaalis na. Lagi siyang puro plano at umpisa. Pero kahit kailan walang natapos. Ilang beses na siyang humingi ng pera sa akin nung nasa Japan pa ako, magnenegosyo daw siya. Pero walang nagtagal. Dalawa palagi ang dahilan niya. Mahirap o nakakapagod. Wala siyang ginawa kundi mag-night out, kumain sa labas, mag-beach, kasama ng mga kaibigan niyang mayayaman. Habang ang nanay ko naman sige, bigay ng luho niya. Pero nung araw na yun, sumabog ang lahat ng kinikim-kim kong sama ng loob sa nanay ko. Hindi ko nakayanan. Sumigaw ako ng malakas. Mula pagkabata namin wala na kayo inintindi kundi siya. Pero kapag sa akin, sa amin ni Ferdy, okay lang na masaktan kami. Kahit na pinagtaksilan ako ng boyfriend ko at sarili kong kapatid, kailangan okay lang dapat. Kailangan hindi ako magalit. Kailangan hindi ako masaktan. Lintik na buhay to! Anak, kuminahong ka. Tama na. Hindi tayo, sumusobra na eh. Magsasalita ako ngayon. Umalis ako para mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero kahit kailan, ni minsan na hindi kayo nangumusta sa akin. Yung aalamin niyo man lang malagay ko. Anak, kumusta ka na ba? May sakit ka ba? Pagod ka ba? Mag-ingat ka lagi! Pero wala! Kahit kailan hindi ko narinig yun sa inyo! Nagchat-chat lang kayo kapag maghihingi ng pera! Elisa, kailangan ng ate mo ng ganito! Elisa, bili mo naman ang bagong cellphone ng kapatid mo! Elisa, kailan ka magpapadala? Partida kapag na-delay ang padala ko, galit na galit kayo! Akala mo may krimen na akong ginawa! Gano'n. Nanunumbat ka na. Sinasabi ko lang po na may favoritism kayo. Sinasabi ko lang na si ate lang ang mahal nyo. Nagiging anak lang naman ang tingin sa akin kapag nagpapadala ako ng pera sa inyo eh. Anak, sandali lang. Hindi ganoon. Hindi po nahay ganun yun. Dahil bata pa lang ako, pinumulat nyo na sa akin na si ate lang ang mahal nyo. Matagal na kitang sinasabihan na tigilan mong pag-spoil sa anak mo. At ikaw, Ingrid, hindi ka ba nahihiya? Pagkatapos ng mga ginawa mo, may gana ka pang kumanyan. Pinapalamon ka na ng kapatid mo tapos nagawa mo yun sa kanya. Galit na galit ka dahil pinatulan ako ni Jonathan? Palibhasa, napaka-boring at manang mo. Kasalanan ko ba kung mahina sa tuksong lalaking yon? Matapos niyang sabihin yon, inilang hakbang ko ang pagitan namin ni ate at sinampal ko siya ng malakas. Sinubukan itong gumante pero nasasalag ko ang kamay niya. Sinubukan akong awatin ng tatay at nanay ko pero wala silang nagawa nang hinablot ko ang buhok ni ate. Pagkatapos ikinuha ko ang basang-basahan na nadampot ko sa mesa, saka yun pinunas sa mukha niyang natatakpan ng makapal na makeup. Doon ko lang napatunayan na malakas pala ako dahil kahit anong piglas ni ate at awat sa akin ng mga magulang ko, wala silang nagawa. Hanggang sa kumalat ang makeup nito sa mukha niya, sabay sampal ulit sa mukha nito. Hoy, ingrata! Itong isaksak mo dyan sa kakapiraso mong utak! Wala kang may pagmamalaki sa akin dahil ako ang nagpalamon sa'yo ng ilang taon. Mula ngayon, kalimutan mo may kapatid ka! Magkanya-kanya na tayo! Medyo malungkot akong pumasok sa bahay. Dumiretso ako sa kusina at kumuha ng tubig sa refrigerator saka ininom yun. Napalingon siya nang pumasok ang tatay niya mula sa pinto, papunta sa likod ng bahay. Sinabit nito ang tali ng itak sa likod ng pinto at ang straw hat nito. Saka tumuloy din doon sa kusina.
Nang umuwi kami ni Ferdy sa probinsya, ilang araw lang ang lumipas. Sumunod sa amin si tatay. Mula nang umalis ako palagi na sila nag-aaway ni nanay. Kinukulit daw niya na kumbinsihin ako na bumalik sa abroad para patuloy pa rin silang suportahan. Kaya sa inis ni tatay ay nilayasan niya ang nanay at ate ko para raw matuto ang dalawa na magtrabaho. Ang mini grocery namin na pinamamahalaan ni tatay ay patuloy pa rin nag-ooperate. Pero mahigpit na binilinan ng mapagkakatiwalaan naming tauhan na ideposito sa bank account ni tatay ang pera. Oh, kumusta ang lakad mo? Wala pa rin eh. Nagkataon na wala raw hiring ng teacher sa mga schools dito. Puno na raw ang slot nila. Huwag kang masyadong mag-alala, anak. Nagsisimula na ako sa kuprahan ng ninong Damian mo. Pumayag siya na makikisosyo tayo sa kanya. Sabi niya, tutulungan na daw niya tayo hanggang sa kaya na nating magsolo. Tapos may papasok pa naman sa ating kita galing dun sa grocery. Tay, sa tingin mo ayos lang si nanay at ate doon? Wala silang matatanggap na kita galing sa grocery. Ay sus, pabayaan mo ang dalawang buruhildang yon. Wala nung umalis ka, buhay Reyna yung dalawang yan. Walang ginawa ang dalawang yan kundi ang lintik na sumba na yan. Hindi naman pumapayat. Buhay mayaman. Akong nahihiya sa'yo eh. Kailangan nilang matutong magtrabaho. Kasalanan to ng nanay mo. Masyadong inispoiled ang ate mo. Kung gusto nilang kumain ng maayos, kailangan na nilang gumawa ng sarili nilang diskarte. Kung sa ganitong paraan sila matututo, handa ko silang tiisin. Teka, pabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Anong plano mo? Huwag ka na kaya muna magtrabaho, anak. Maayos naman ang kinikita ko ngayon. May ipon ka naman. Magpahinga ka muna. Ilang taong ka rin walang tigil sa pagtatrabaho. Nandun ako tayo. Pero hindi naman ako magtatrabaho para lang sa pera. Gusto kong libangin ang sarili ko. Kapag wala akong ginagawa, naalala ko lang ang kataksilan ng dalawang yun. Hindi rin naman kita masisisi. Hindi ka na ba kinukulit ng lalaking yon? Anong hindi? Ngayong umaga nga lang ho, nakailang tawag at text na si Jonathan eh. Oh, ay nandito na pala yung kapatid mo. Lumingon ako at sumilip sa bintana. Nakita kong bumaba sa humintong mamahaling big bike si Ferdy. Bahagyang kumunot ang noo ko nang makitang bumaba ang driver. Lalong nagsalubong ang kilay ko nang makita ko ng maayos ang mukha nito. Pamilyar siya sa akin pero di ko maalala kung saan ko siya nakita. Saglit na nag-uusap ang kapatid ko at ang kasama niya. Nagtawanan pa sila dahil parang nahihiyang pumasok ang lalaki. Hanggang sa tapikin nito ni Ferdy sa balikat. Tay, anong oras uuwi si ate? Uy, ate, andito ka na pala. Ano po? Kani-kanina pa, bakit? May kasama ako eh. Magandang tanghali po. Mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Sino ba itong kasama mo? Nandito po siya para makausap si ate. Ako? Hi, Ma'am Elisa. Hi, saan nga ba kita nakilala? Ma'am, ako to, si Andrew. Yung out-of-school youth na tinulungan niyong makatapos ng pag-aaral. Gulat na gulat ako at napabalikwas ng tayo nang maalala siya. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Di ko siya nakilala dahil sa laki ng pinagbago nito. Ang dating payatot, rakista kong pumorma at maangas ang dating. Isa ng disenteng binata. Gwapo, lalaking lalaki. Matipuno ang katawan, clean cut ang buhok, kayumanggi. Nakabaong na pantalon at polo shirt na itim at naka-jeans. Ano? Ikaw na si Andrew? Oh my gosh! Kamusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, Ma'am. Ayos naman. Noong nakagraduate ako ng college, hinanap ko kayo. Pinuntahan ko agad kayo para ipakita yung diploma at medal ko. Kaso, nag-abroad ka pala? Oo. 10 taon ako nagturo sa Japan. Halos kakauwi ko lang. 1 buwan na rin ang nakalilipas. Ay, halika. Maupo ka. Salamat po. Mula nang nakasama ko siya sa part-time job ko, palagi ka na niyang tinatanong sa akin, ate. Nako, nakaka-proud ka naman. Ate, ano na palang nangyari sa inaplayan mo? Walang bakante eh. Kailangan ko nang magtrabaho kahit ano na muna. Habang wala pang bakanting opening para sa mga teachers. Sayang nga, wala pang linya ng internet dito sa atin. Kung meron lang sana, ay mag-online tutor na lang sana ako. Nandito man ako sa bahay, at least may ginagawa ako at nalilibang. Trabaho? May opening sa pinapasukan namin ni Ferdy, konduktora. Talaga? Sige, saan ako mag-a-apply? Sigurado ka, ate. Wala ka namang experience eh. Wala ka bang tiwala sa akin?
Sa Japan, hindi lang ako nagtuturo doon. Tuwing day off, minsan may part-time job din ako. Kahit ano pinapasok kong trabaho. Kaya ko yan. Para pa naging teacher ako kung hindi ako mabilis matuto. Hayaan mo, gati mo, Freddy. Para hindi niya maisip ang kataksilan ng dalawang yon. O paano? Pagpapahinga na muna ako dito sa kwarto. Sige po, Itay. Ate, Jonathan tumatawag. Sagutin mo. Sabihin mo patay na ako. Sorry. Huwag mo nang pansinin yon. Kwentuhan mo ako. Kumusta ka na? Pasado alas 8 ng gabi, medyo maaga pa kung tutuusin, pero dahil nasa probinsya, parang alas 12 na ng hating gabi dahil sa sobrang tahimik. Plano ko sanang matulog ng maaga nung gabing yun, pero hindi ako dalawin ng antok. Habang nanonood ng basketball games sina Ferdy at si Tatay sa TV, ako naman ay lumabas ng bahay para magpahangin at para na rin sumagap ng signal. Abala ako sa pagpipindot ng phone nang may isang pumaradang big bike sa harap ng bahay. Napangiti ako nang makita si Andrew. Ma'am Elisa, Uy, Andrew, napadaan ka. may ibibigay lang ako kay Manggani. Pasok. Nasa loob sila. Nanonood ng basketball. Salamat. Pumasok si Andrew, dala ang paper bag. Nagulat pa ang dalawa nang makita siya. Inabot niya ang dala sa tatay ko. Lechon manok ang laman nito at may 6 na imported canned beer. Natawa ako at napailing nang makita na ngumisi ang tatay ko. Pagkatapos ay agad na binuksan ng mag-ama ang beer, habang ako naman ang naglagay ng lechon manok sa pinggan. Salamat ulit dito at nag-abala ka pa. Walang anuman po. Marami po kasing ganyan sa bahay. Taas birthday ng daddy ko ngayon. Kaya naisip ko na magdala dito ng lechon manok. Medyo na-bored ako sa party nila kaya lumabas ako. Umupo ka, Andrew. Samahan mo kami. O nga kuya, sarap manood ng basketball tapos may beer. Salamat talaga ha. Manggani, pwede ko po bang maimbitahan sandali si Ma'am Elisa? Diyan lang po kami sa bayan. Abay, oo. Sige. Pero siyang tanungin mo. Anong gagawin natin sa bayan? Gagala. Maganda doon kapag ganitong gabi, lalo na at biyernes. Oo nga ate, sumama ka na. Mabuti yun para malibang ka. Halika ma'am. O sige, magbibihis lang ako. Ang saya sa pakiramdam habang sakay ako ng big bike ni Andrew. Para kong ibon na malayang lumilipad. Kung pwede lang tangayin ang hangin ng lahat ng nararamdaman kong sakit. Dinala ako ni Andrew sa kainan na may overlooking night view ng syudad. Mataas kasi ang lugar namin at ang paligid ay bundok at kagubatan. Kaya kitang-kita doon ang mga karatig bayan. Umorder siya ng beer at ako naman cocktail. Pagkatapos ay beef nachos. Bakit mo ako dinala dito? Para makasama ka. Alam mo bang matagal na ako naghihintay na bumalik ka? Sabi ko kapag nagkita tayo ulit, mabawi ako sa'yo. Eto naman no. Para namang sinagip ko ang buhay mo. Ganun naman ginawa mo. Binago mong buhay ko, Ma'am Elisa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging matino. Pagulang ko nga sumuko sa akin, kaya pinabayaan ako. Pero ikaw, naniwala ka sa akin na kaya ko magbago. At hindi ka bumitaw. Alam mo, nang ipinakita mo sa akin ang achievements mo, sobrang proud ako sa'yo. Yung makita ka lang na maayos na ang buhay, sapat na sa aking bayad yon. Hindi para sa akin. Dahil ngayon nandito ka na, ako naman ang bahala sa'yo. Years old si Andrew nang makilala ko siya. Teacher ako noon sa isang public school. Madalas ang gulo noon dahil sa away ng magkakaibigang grupo ng kabataan. Isa si Andrew sa mga yon, laman ng kalsada. Sa murang edad natuto ng mga bisyo. Kasama lagi sa gulo kaya naging suki na rin ang police station. Hanggang sa isang beses ay ninakaw niya ang wallet ko. Nakita ko siya. Pero sa halip na magalit ako at isumbong sa pulis, sinundan ko siya. Mabuti na lang at walang laman yon dahil ang nakuha niya ay ang lumang wallet ko. Hindi ko siya pinagalitan o sinermonan. Basta, niyaya ko siya. Sabi ko, lilibre ko siya. Nagugutom na raw siya kaya dinala ko sa karinderya. Doon ko napatunayan na hindi siya nagsisinungaling dahil parang isang linggo itong hindi nakakain. Doon ko siya in-interview. Hanggang sa alokin ko siya, natutulungan ko siya para makapagtapos ng pag-aaral. Una ay kumonsulta kami sa profesional para malaman ang dapat gawin at hindi na siya bumalik sa pagbibisyo niya. Pangalawa, nilapit ko siya sa mga NGO na nagbibigay ng scholarship.
Nang makapag-aral siya, ako ang personal na nagtuturo kay Andrew ng mga lessons na nahihirapan siya. Nang dumating ang araw na nagpaalam ako sa kanya dahil aalis na ako papuntang Japan, umiyak ng husto si Andrew at nangako na pagbubutihin ang pag-aaral. Ang huling balita ko sa kanya nung nasa ibang bansa na ako ay bumalik na siya sa kanyang pamilya. Grabe, binatang-binata ka na. Hindi kita halos nakilala. May girlfriend ka na o asawa? Wala pa. Hinihintay nga kita eh. Loko, para mo na akong ate. Saka, ang alam ko, 7 years ang tanda ko sa'yo. Eh ano naman, yung iba nga dyan, 15 years pang age gap. Sige, sasabihin ko na sa'yo ang sekreto ko. Noong panahong madalas tayo magkita at tinutulungan mo ako sa mga lessons ko, crush na kita noon. Ang totoo, mahal na kita noon at ikaw ang first love ko. Hindi ko magawang magtapat sa'yo dahil teacher ka, estudyante mo ako. Bata pa ako noon eh. Kaya tsak natatawanan mo lang ako at hindi mo seryosohin. Kaya pala gano'n na lang iyak mo nung magpaalam ako sa'yo. Broken hearted kaya ako nang malaman ko na nagka-boyfriend ka. Kaya sinubukan kitang kalimutan. Nakailang girlfriend din naman ako. Minahal ko rin naman sila. Pero noong nagkita ulit kami ni Ferdy dito, nagtanong ako sa kanya tungkol sa'yo. Pinakita niya sa akin ang mga pictures mo. Ewan, hindi ko rin maintindihan eh. Parang bumalik lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Lalo na nang nakita kita kanina. At totoo, dahilan ko lang yung beer. Hindi talaga ako mapakali sa bahay. Gustong gusto kita makita ulit. Tapos yung ganito, kakasama ka na tayong dalawa lang. Sinabi na rin pala ng kapatid mong nangyari sa'yo. Ayoko na sanang isipin, pero hindi ko maiwasan minsan. Tutulungan kitang kalimutan yung ugok ko ngayon. Walang kwenta yun. Ako na lang. Kaya kitang alagaan. Pwede na ba ako maligaw sa'yo, Elisa? At Elisa na lang ang tawag mo sa akin, ha? Ang pangit naman kapag tinawag kitang ate o ma'am. Para masanay ka na kapag tayo na. Hoy, ang bilis na utak mo, ha? Katatanong mo pa lang sa akin kung pwede kang manligaw tapos yung tayo agad ang sinasabi mo dyan. Pero hindi ko alam kung ready na ako. Hindi naman kita mamadaliin. Hindi rin kita kukulitin. Hayaan mo lang ako nandito sa tabi mo. Okay lang naman siguro. Single na naman ako. Ayoko naman magmukmuk sa bahay at umiyak ng umiyak. Tama. Pag-enjoy ka lang. Kainin na nga natin to. Pagkatapos ito, iigot pa tayo. Matapos namin uminom ng konti at kumain, nag-night drive kami. Kung saan-saan ako dinala at inikot ni Andrew. Mula nang umuwi ako, yun pa lang ang unang pagkakataon na naging masaya ako. Sa unang pagkakataon ay naramdam kong nakapag-relax ako. Aaminin ko, hindi ko masyadong seneryoso ang sinabi ni Andrew na manliligaw siya. Ayoko rin munang isipin yun. Basta mag-e-enjoy lang muna ako. Pasado 10:00 na ng gabi nang magdesisyon kaming umuwi na. Hanggang sa biglang mag-break si Andrew at halos bumagsak kami nang may biglang babaeng tumawid. Andrew! Ay! Ay, Diyos ko! Nasagasaan yata natin! Bakit kasi biglang tumawid? Nahagip ng motor ang babae. Gumulong ito at napunta sa gilid ng kalsada. Dahil doon ay nagmamadali kaming bumaba at tumakbo palapit sa kanya. Konti lang naman ang nainom ni Andrew, kaya alam kong maayos niyang nakikita ang dinaraanan namin. Yung babae yung biglang lumabas sa gilid ng kalsada at tumuwid kung kailan palapit na kami. Kahit alam naman namin na hindi siyang may kasalanan, hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha ni Andrew. Naabutan namin ang babaeng nakadapa. Mahaba ang kulay puting damit nito. Mahaba rin ang buhok at nakatabing sa mukha niya. Ma'am! Ma'am! Ayos lang po kayo? Ma'am, Hindi na siya gumagalaw. Baka napuruhan ko. huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang matakot. Baka nawalan lang siya ng malay. Sandali, tatawag ako ng ambulansya. Ayan na! Gumagalaw na siya! Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ma'am, pasensya na po kung nahagip kayo ng sasakyan namin. Bigla po kasi kayong tumawid kaya hindi agad kami nakapreno. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Di ko na ituloy ang plano ko nang biglang kumilos ang babae. Nang bumangon siya, agad namin siya inalalayang tumayo.
Doon ko lang napansin ang kakaibang amoy ng babae. Mabaho siya. Masangsang ang amoy na parang pinaghalong patay na daga at naagnas na bangkay. Ang balat niya ay magaspang na parang nanuluyo na. Ang mga kuko niya sa kamay ay nangingitim sa dumi at mahahaba. Isang tingin pa lang, halatang nakakamatay na yun. Higit sa lahat ay may mahinang tunog akong naririnig mula sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa ni Andrew ng tila pareho ang tumatakbo sa isip namin. Ma'am, ayos lang po kayo? Elisa, Oh, atras! Lumayo ka sa kanya! bakit? Basta layo! Hindi taong nabangga natin! Takbo, Elisa! Diyos ko! Ano yun? Aswang! Kailangan nating makalis agad dito! Elisa! Malapit na kami sa motor nang maabutan kami nito. Sinunggaban ako ng aswang sa buhok at kinila. Napasigaw ako. Nagwala. Pero mahigpit niya akong hinawakan sa ulo at balikat. Saka akmang kakagatin ang leeg ko. Mabilis na kumilos si Andrew. Sinuntok niya ito ng malakas. Kaya ako nabitawan. Mabilis ako nagtago sa likuran niya. Nang muling sumugod ang aswang, sinalubong niya yon ng malakas na sipa. Nagtaka ako nang may kinuha siyang military knife. Inikot niya ang crossbody bag niya sa likod. Kunin mo yung asin dyan sa loob ng bag ko! Oo! Ibato mo sa kanya kapag lumapit! Okay! Umalis ka na dito kung ayaw mong patayin kita! Muling sumugod ang aswang sa amin. Nilundagan ito si Andrew. Pero bago pa siya makagat nito ay binato ko sa kanya ang asin. Muli itong bumagsak sa sahig. Si Andrew naman ang sumugod at nagawa niyang saksakin ito sa leeg. Dahil doon ay tuluyan na itong bumagsak sa semento. Hingal na umatras kami ni Andrew na may mga kalalakihan na dumating at lumabas mula sa kakahuyan. May mga dalang sibat at sulo. Patay na aswang! Patay na aswang! Maraming salamat sa tulong niyo. Kabuli ang mga alas sa kawan ko! Binabola dito sa katawan ko! Walang anuman ho. Muntik na nga kami. Mabuti nakapanlaban kami. Andrew, okay ka lang? Oo. Halika na. Umuwi na tayo. Tinuloy ko ang pag-a-apply sa bus company bilang konduktor. Kahit na may ipon ako, ayokong maging kampante at maghahanap ako ng trabaho kung kailan pa ubos na ang pera ko. Matapos ang training ko ay sumabak na ako sa unang biyahe ko bilang konduktor. Nanibago ako nung una. Medyo natataranta at madalas nawawala ng balanse. Kapag kailangan kong puntahan ang mga pasaherong magbabayad at umaandar ang sasakyan, nakakahilo nung una. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nasanay na rin ako. Ang ruta namin ay para lang gaya ng biyahe ng mga bus sa Maynila, mula Caloocan hanggang Baclaran. At ang driver na palagi kong kasama sa biyahe, walang iba kundi si Andrew. Terminal na tayo! Yung mga bababa dyan! Miss, yung bag mo naiwan! Ang galing ah. Naman, sabi ko sa inyo eh, kaya ko to. Sanay na ako. Hindi ka ba nahihilo kapag tumatayo ka at naglalakad habang umaandar? Nung una, pero mandali naman ako nasanay. Huwag mo akong alalahanin. Oh, paano? Ready? Isang biyahe pa tapos garahe na. Sige lang. Ngayon lang ako nag-i-enjoy sa trabaho ko dito dahil ang ganda ng konduktor ko. Nga pala, ikaw ha? Bakit hindi mo sinabing kayo pala ang may-ari nitong bus company? Kung hindi ka pa tinawag na anak ni Sir Mac. Wala lang. Sa tingin ko lang naman, hindi naman importante yon. Tsaka mas gusto ko na tingnan ako ng tao bilang regular na empleyado. Hindi pa naman ako ang namamahala nito eh. Sandali nga, magtatawag na ako ng pasahero. Maluwag pa! Maluwag pa! Diretso terminal! Oh, pasok ate, marami pang bakanting upuan sa likod. Pasok lang, panda na ho ng pambayad. Saktong pamasahe lang ha. Alas 7 ng gabi, nang sa wakas ay gumarahe na kami. Pagdating sa terminal, agad ako nag-remit ng bayad bago lumabas ng opisina. Kinuha ko ang bag ko at doon ko nakasalubong si Sir Mac, ang ama ni Andrew at may-ari ng kumpanya. Magalang akong ngumiti sa kanya. Noong unang beses ko siyang nakita ay medyo natakot ako sa kanya. Kamukha ito ni Andrew, matangkad at malaki ang katawan, pero nung magkausap kami ay malumanay siyang magsalita at mabait. Good evening, boss. Good evening. Kumusta ang biyahe? Ayos naman po, nasasanay na.
Mabuti kung ganon. Nang malaman kong teacher ka, ay hindi ako makapaniwala. Pero pinabilib mo ako. Madali mong natutuhan na ang trabahong karaniwang para sa mga lalaki. Kaya ay pinagmamalagi ka ni Andrew. Ang bilis mo raw na matuto. Nako, salamat po. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Elisa. Inabi sa akin ng anak ko na ikaw daw ang teacher na tumulong sa kanya noon. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi magbabago si Andrew. Aaminin ko na malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Napabayaan ko siya noong magkahiwalay kami ng mami niya. Huli na nang malaman ko na nagre-rebelde na ang anak ko. Hindi ko na siya maawat. Ang akala ko, kapag pinabayaan ko siya sa kalye at naranasan niya ang hirap, ay magtitino siya. Pero hindi. Sa ginawa ko ay lalo ko siyang tinulak sa magulong mundo. Kaya nagulat ako nang umuwi siya sa bahay. Nagpakumbaba siya. Humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niya na nagbabagong buhay na siya. Ipinagmalaki pa niya na bumalik na siya sa pag-aaral at ang mataas niya mga grado. Mula noon ay hindi na siya bumalik pa sa dati. Mabuti na lang talaga at nakilala ka niya. Kaya't maraming salamat, Ma'am Melissa. Wala po yun, sir. Ang importante po ay nagbago siya. Napakalaki nga ng pinagbago ni Andrew. May malasakit siya sa kapwa niya, lalo na sa mga bata. Marami na siyang natulungan ng mga kabataan na nilapit niya sa NGO para mabigyan ng scholarship. Mga kabataan na gaya niya dati. Palagi niya sinasabi sa akin na ikaw daw ang nagturo sa kanya noon. Hindi ko alam na ganun kalaking bagay ang ginawa ko noon para sa kanya. Ang gusto ko lang naman po talaga ay makapagtapos siya. Siya nga pala, nabanggit na ni Andrew ang nangyaring pagsugod sa inyo ng aswang. Oo nga po eh. Magsabit ka ng mga bawang sa bintana at latagan mo ng asin ang bintana ninyo para hindi makapasok. Halos dito ako lumaki bago lumipat sa Maynila ang buong pamilya namin. Wala namang ganyan dati. Hindi ko rin alam kung saan sila galing. Para silang mga kabuting sumusulpot. Hindi naman sila marami dito. Pero sa pagkakaalam ko, kalat sila hindi lang sa probinsya. May ilan din sa mga syudad. Tandaan mo, huwag mong hahayaan na makagat kanila. At ito, isuot mo palagi itong kwintas. Kapag sinugot ka ng aswang at nakita niyang suot mo yan, lalayo siya sa iyo. Opo, salamat po. Dad, hatid ko lang po si Elisa. Mag-iingat kayo, ha? Opo, thank you, boss. Sa halip na dumiretso kami ng uwi, hininto ni Andrew ang motor niya sa isang nadaanan naming kainan na nagsiserve ng mga inihaw at sizzling na ulam. Bigla akong nagutom nang maamoy ang iba't ibang niluluto nila doon. Dahil diretso ang biyahe namin, saglit lang kaming kumain kanina. Kaya naman gutom na gutom kami. Habang naghihintay kami, panay ang kwento ko, mga experience ko sa mga pasahero buong araw. Habang daldal ako ng daldal, si Andrew naman nakapangalumbaba at nakatingin lang sa akin. Uy, nakikinig ka ba? Oo naman. Sige nga, anong sabi ko? Sabi mo, inis na inis ka doon sa isang pasahero dahil kung paano ka tingnan. Akala mo inuubaran ka. Basta huwag kanyang hahawakan dahil hihinto talaga ako para lang suntukin siya. Akala ko hindi ka nakikinig eh. Nakatingin ka lang kasi. Ang ganda mo eh. Andrew tigilan mo yan. O bakit? Iilang ako. Hindi ako sanay na ganyan mo ako tinatrato. Na ano? Kung paano tratuhin ng isang lalaki ang babaeng gusto niya. Well, sanayin mo na dahil pasasagutin kita. Pero, mas bata ka. Wala akong pakialam. Mahal kita, Elisa. Mas kaya kitang alagaan kesa sa ex mong siraulo. Hindi naman yun Dati kitang estudyante. Exactly. Dati. Hindi na ngayon. Ibang Andrew na ang kaharap mo ngayon, Elisa. Hindi na akong batang nakilala mo noon na walang direksyon sa buhay. Hindi na ako yung dati na laman ng kalye, riot at presinto. I'm a changed man. And it was you who changed me. Kaya kitang panindigan. Kaya kitang pakasalan na lumang oras at kaya kitang buhayin. Andrew, kasi... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang kunin niya ang kamay ko na nasa ibabaw ng mesa at kinawakan yun. Pagkatapos ay nilapat niya ang palad ko sa pisngi niya. Sa halip na mas lalo akong mailang, umiti ako at tuluyang kumalma. Marahan kong hinaplos ang pisngi niya at hinalikan niya ang palad ko. Napilitan akong alisin ang kamay ko nang dumating ang order namin.
3 ulam ang in-order niya. Inihaw na pusit, sizzling sisig at malaking pork chop. Nasundan ko siya ng tingin nang tumayo siya at tumabi sa akin. Daig ko pa ang prinsesa kung asikasuhin niya. Mula sa paglalagay ng kanin at ulam, pati sa paggawa ng sausawan si Andrew. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano alagaan. Mamaya na kita lalambingin. Kumain na muna tayo at alam kong gutom ka na rin. Buti na lang, day off natin bukas. Makakapagpahinga tayo. Punta ako sa inyo ha. Sige, kaso anong gagawin mo dun? Aakit ng ligaw. Seryoso ka talaga? Oo nga, sinabi ko na yan sa kapatid mo. Eh baka... Sino yun? Ate Ingrid? Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko na mapalingon ako sa labas ng kainan. Nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa kabilang gilid ng kalsada. Kulay itim at sexy ang damit. Ang buhok at hubog ng katawan nito parang siya. Hindi ko lang makita ang mukha nito dahil malayo nga siya sa akin. Pero parang si Ate Ingrid nga yun. Hanggang sa magsalita si Andrew, lumingon ako sa kanya. Elisa, anong sabi mo? Yung babae sa kabila, nakatingin siya dito. Kamukha ng ate ko. Wala naman eh. Ha? Hindi, nandun siya. Nawala nga. Pero may tao talaga dun eh. Baka namamalik mata ka lang. Ubusin na natin to bago pa lumamig. Pagkatapos, ihatid na kita. Pasado 2:00 ng madaling araw. Yun ang oras na nakita ko sa phone ko matapos akong maalimpungatan dahil sa malakas na kaluskos na nagmumula sa labas. Malapit sa bintana ko. Hindi ko yan pinansin nung una at muli akong pumikit. Nakakatulog na ako, pero ilang sandali pa, muli akong dumilat nang marinig ko na naman yun. Doon ko lang napansin na parang palapit ng palapit ang tunog na yun. Parang may naglalakad sa ibabaw ng mga tuyong dahon, pabalik-balik. Ilang sandali pa may narinig akong bumabato sa bintana ng kwarto ko. Doon ako bumangon at nakaramdam ng takot. Ferdy? Tay? Sino ba yan? Ate, ikaw ba yung maingay? Nang marinig ko si Ferdy mula sa labas ng kwarto ko, ay doon na ako bumaba sa kama. Nagtatakang binuksan ko ang pinto dahil ang akala ko, siya yung nasa labas. May pagkapilyo kasi yung kapatid ko. Nung bata pa siya, madalas siyang nang paparang sa akin kaya siya agad yung hinala ko. Pero pagbukas ko ng pinto, naroon siya't nakatayo, bagong gising. At gaya ko, nagtataka ang mukha. Hindi ikaw yung nagkukutkot sa labas? Paano ako? Eh nakita mong nakatulog na ako ng maaga. Eh, sino yun? Ha? Ano ate? Ano yun? Eh hindi kaya... Hindi, imposible. Paano nangyari yun? Inapatay na yun. Ate, saan ba nanggagaling yun? Sa labas ng bintana. Kumuha ka na asin, bilis. Asin? Anong gagawin mo sa asin? Basta kunin mo na. Nagmamadaling pumunta sa kusina si Ferdy habang ako naman ay lumapit sa bintana at pigil hininga kong hinawi ang kurtina. Wala doon. Isa lang ang hinala ko dahil minsan ko nang narinig yun. Isang aswang. May umaaligid na aswang sa bahay. Pero nagbigay yun ng malaking katanungan sa isip ko. Nakita ko mismo kung paano namatay ang aswang. Bit-bit pa to ng mga lalaking dumating nung gabing yun. Kaya parang makakarating ang aswang doon. Maliban na lang kung hindi lang isang aswang. Hanggang sa... Ate! Ferdy! Anong nangyari? Ah! Ferdy! Tay! Tulong! Lumayo ka sa akin, walang yaka! Ah! Ah! Papatayin ko kayong lahat. Mga walang kwenta. Lumayas ka dito! Lalo ka ng babae ka. Ikaw ang uunahin kong patayin. Ano bang nangyayari? Elisa, anak! Pagdating ko sa kusina ay naabutan kong bukas na ang pinto papunta sa likod ng bahay. At nasa loob na ang aswang at inaatake ang kapatid ko. Agad akong tumakbo palapit at dinampot ang kawaling nasa ibabaw ng mesa at hinampas yun sa aswang. Nabitawan ito si Ferdy at hinarang ko ang sarili ko sa kapatid ko. Kaya sa akin nabaling ang atensyon niya. Inatakay ako ng aswang. Nakawakan niya ang kamay ko at inagaw sa akin ang kawali at hinagis yun. Pagkatapos sinakal ako na mahigpit. Kaya napaluhod ako hanggang sa mapahiga ako sa sahig.
Hinawakan ko siya sa leeg at sinakal ko. Maya-maya nga, nagising na si tatay. Agad nitong sinipa ng malakas ang aswang. Nawala ito sa ibabaw ko, kaya agad akong nakatayo. Ang asin, Ferdy! Batuhin mo siya! Hayop ka! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito, demonyo ka! At layuan mo ang mga anak ko! Ganyan ka naman talagang matanda ka. Walang ibang magaling sa'yo, kundi ang dalawang yun. Sino ka ba talaga? Ako ang magiging bangungot nyo simula ngayon. Nang muling sumugod ang aswang, bigla kong kinuha ang itak sa lagayan nito at saka ko sinaksak yun sa tiyan niya. Pagkatapos muli itong binato ni Ferdy ng asin. Napaatras ako nang subukan akong sunggaban ng aswang at nahila ko ang itak mula sa kanyang katawan. Doon siya nagmamadaling tumakas at pumasok sa loob ng kagubatan. Nanginginig ako sa takot na nabitawan ng itak. Agad lumipas sa mga araw, sa kabila ng takot na bumabalot sa bayan namin, sinikap naming magpatuloy sa buhay. Pumasok kami sa mga trabaho namin, gaya na lang ng gabing yun. Huling biyahe na namin para sa araw na yon at gagarahin na rin kami. Pasado 8:00 na ng gabi. Dahil alanganing oras na, makikituloy muna ako sa bahay nila Andrew at doon magpapalipas ng gabi. Pero ang huling biyahe namin ay nabalutan ng tensyon. Kuminto kami sa bus station na malapit sa isa pang bus terminal kung saan sumasakay ang mga papuntang Maynila. Mula doon ay may sumakay na isang pamilyar na muka. Pareho kaming nagulat nang sumakay siya at makita niya ako. Ako, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Nagmamakaawa ako. Kung wala lang yun sa'yo, sa akin hindi. Dahil sa letseng init ng katawan mo, kinalimutan mo ang pangako mo sa akin na ako lang at hindi mo ako sasaktan. Ngayong napawi ang init na yan, worth it ba? Na ang kapalit ng kalokohan mo ay ang buhay at pangarap nating sinira mo. I'm sorry. Wala kayong takot na pagtaksilan ako. Dahil ang akala nyo, hindi ko malalaman. Gagawin niyo pa akong mukhang tanga? Sige nga, Jonathan. Paano tayo magkakaayos? Kung sa tuwing naririnig ko pala ang pangalan mo, ay ang kababuyan niyo ng kapatid ko ang naaalala ko. Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung sirang-sira na ang tiwala ko sa'yo? Jonathan, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang ginawa mo sa akin? Tinraidor mo ko. Hindi mo ako binigyan ng respeto. Pati yung bahay na dapat magiging saksi sana sa pagsisimula ng buhay natin, binaboy mo. Nagsinungaling ka pa. Hindi mo sinabing 1 taon ka nang walang trabaho. Kaya pala hingi ka ng hingi sa akin ng pera? At saan mo ginagamit? Kapag nag-check-in kayo ni Ate Ingrid? Hindi. Alam ng Diyos hindi. Ginagamit ko yun sa pambayad ng bilis at pagkain kapag wala akong kita sa pagraraket ko sa online teaching. Hindi ko masabi sa'yo dahil nahihiya ako sa'yo. Aaminin ko, nadala ako sa tukso ng ate mo. Nagsimula lang naman yun sa inuman eh. Frustrated ako dahil tinanggal ako sa trabaho. Walang tumatanggap sa akin sa mga inaplayan ko. Birthday ko noon. Naghihintay ako ng tawag mo pero nagchat ka. Sabi mo hindi ka na makakatawag dahil pagod na pagod ka na. Umiinom ako ng mag-isa at sinamahan niya ako. Doon nagsimula ang lahat. Kahit anong sabihin mo, pinagtaksilan mo pa rin ako. Sising-sisi ako sa ginawa ko. Handa akong gawin ang lahat para lang mapatawad mo ko, Elisa. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Pwede ba? Huwag mo nga akong paandaran ng ganyan. Kaya mo, Jonathan. Kaya mo nang wala ako. Nagawa mo nga mang babae. Sigurado akong habang nagpapakasarap ka sa kapatid ko, hindi mo ako naisip. Hindi mo ako naalala. Kasi kung hindi ako nawawala sa isip mo, hindi mo magagawa yon. Hindi ko na uulitin. Ipinapangako ko hindi na. I'm sorry, Jonathan. Pero hindi na kita mahal. Halos sabay kaming napalingon ni Jonathan nang dumating si Andrew. Sakay na ng motor nito. Bumaba ako at lumapit. Kinuha niya ang bag ko mula sa akin sa kahinawakan ng kamay ko. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Jonathan. Hindi ko binawi ang kamay ko. Sa kabila nito ay pinakilala ko pa rin silang dalawa sa isa't isa. Sino siya? Andrew? Si Jonathan, ex ko. Siya si Andrew. Kasama ko sa trabaho at... Manliligaw. Pero pwede mo na rin sabihin na exclusively dating kami. Totoo ba yun? Oo.
Kaya please, bumalik ka na lang sa Maynila dahil wala ka nang aasahan sa akin. Nakakita mo yung maliit na hotel na yon? Mura lang dun pare. Dun ka na lang magpalipas ng gabi. May mga kainan din dito sa paligid. Bumili ka muna ng pagkain mo bago ka mag-check-in. Delikado dito ngayon, Jonathan. Huwag ka nang lalabas kapag malalim na ang gabi. Halika na Elisa, umuwi na tayo. Nagdadala si Dad ng masarap na ulam para sa atin. Mainit akong tinanggap ni Sir Max sa bahay nila. Medyo nalula pa ako nung una dahil napakalaki nito. Ang sala nila malaki pa sa buong bahay namin. Doon ko lang napatunayan na mayaman nga talaga si Andrew. Pero kahit kailan hindi niya pinahalata o pinagyayabang ang estado niya sa buhay. Nanatili siyang simple. Ganon din si Sir Mac. Masaya ang naging hapunan ko kasama ang mag-ama. Sa sandaling oras ay nakalimutan ko ang ex kong nangungulit sa akin. Matapos kumain ng hapunan ay uminom pa kami ng wine. Nung mauna matulog si Sir Mac, naiwan kaming dalawa ni Andrew. Naroon kami sa kitchen nila at nakaupo sa harap ng island counter. Yung ex mo, mabait ba siya sa'yo nun? Oo, malamig naman siya. Pareho kami teacher, kaya magkasundo kami sa maraming bagay. Nagkakaintindihan kami. Ang akala ko nga siya na, pero ang pagkakaiba namin, siya ay kontento sa maliit na kita dito ng mga teachers. Ako hindi. Marami akong pangarap. Sariling bahay, sasakyan, negosyo. Ang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Kaya nagdesisyon ako mag-abroad. Nakwento sa akin ni Ferdy ang lahat ng ginawa ng ate mo at ex mo. Pati ang paglulustay ng kapatid at nanay niyo sa pera mo. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, Andrew. Hindi ko alam kung kulang pa ba yung 10 taon na inilaan ko ang buhay ko para suportahan sila. O baka nasobrahan ako. Ang tanging gusto ko lang ay gumanda ang buhay namin pareho. Si Jonathan, siya ang inaasahan ko para maging pahinga ko. Pero tinraidor nila ako. Saan ba ako nagkulang? They don't deserve you, Elisa. Para sa akin wala kang pagkukulang. Sumobra pa nga eh. Kung may pagkakamali ka siguro, masyado kang nagmahal. Masyado kang nagtiwala. Pero sa bagay, sino nga bang mag-aakala na gagawin yun ng ate mo sa'yo? Gusto ko nang kalimutan ang lahat, Andrew. Pero hindi ko alam kung paano. Minsan, nakikita ko pa rin sa panaginip ko ang pangyayaring yun. Hindi ko makalimutan kung paano hinayaan ng nanay ko. Nalokohin ako ng sarili kong kapatid. Ang problema mo sa nanay mo at ate mo, wala akong magagawa doon. Dahil kahit baliktarin natin ang mundo, pamilya mo pa rin sila. Pero sa ex mo, may magagawa ako. Lahat ng atensyon, pagmamahal at pag-aalaga na hindi niya naibigay sa'yo, ibibigay ko sa'yo ng doble. Hindi para may patunayan ako sa'yo, kundi yun ang deserve mo. Hanggang sa makakalimutan mo siya at ako na ang mahalin mo. Alam mo, dahil consistent ka, nawawala na yung image mo sa utak ko na ikaw yung binatilyong rakista na palagi naghahamon ng away. Kung ano ka ngayon, yun na yung tumatanim sa isip ko. Yung sweet, mabait, malambing, at poging makulit na manliligaw. Yes! Finally! Hindi na ako totoy sa paningin mo. Salamat, Andrew. Ang laki na naitulong mo mula nang nagkita tayo ulit. Hindi lang sa trabaho, but also emotionally and mentally. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko kapag kasama kita. Kung dati tinulungan mo ako na makaahon sa bisyo at baguhin ang buhay ko, ngayon, ako naman. Hindi ko hahayaan na umiyak ka ulit dahil lang sa lalaking yon. Di kami sigurado kung nakaapekto ang pagkalat ng balitang yon tungkol sa aswang nung araw na yon. Nakakapagtaka na kakaunti ang mga pasahero. Medyo dumami lang nung rush hour pero karamihan ay bumaba sa pinakahuling bus stop na nadaanan namin. Matapos bumaba ang huling pasahero, isang bayan pa ang dadaanan namin bago kami makarating sa terminal. Pero kaming dalawa na lang ang laman ng bus. Naupo ako sa likod ng driver's seat at nag-usap kami habang nagmamaneho si Andrew. Ang dalang ng mga pasahero ngayon ha. Oo nga eh, bakit kaya? Dati ang daming bumababa sa bayan. Ngayon halos wala. Baka dahil sa balitang may aswang. Hindi mo ba napansin? Parang ghost town na sa atin pagpatak ng alas 9. Sa bagay, mas maraming bumaba kanina sa bayan bandang alas 6 ng gabi. Garayan na tayo. Gabi na rin naman. Papasundo na lang ako kay tatay. Sa bahay ka na raw tumuloy. Tinawagan ako ni Mang Gani. Ayaw niyang ihahatid kita sa gabi tapos uuwi ako mag-isa.
Delikado daw bumiyahe na wala akong kasama at makaharangin ako ng aswang. Kaya hatid na lang kita bukas ng umaga. Sakto, day off natin. Okay. Ilang sandali pa isang babaeng pasahero ang nadaanan namin at pinara kami. Hindi namin nakita ang itsura nito dahil tinakpan niya ang mukha niya matapos masilaw sa headlight ng sasakyan. Nang buksan namin ang pinto, tumayo lang ito ng matagal doon. Nagkatinginan kami ni Andrew nang hindi ito pumasok. Mahabang kulay puting long sleeve ang damit nito na nangingitim sa dumi at natuyong putik. Nakatungo at natatakpan ng mahaba nitong buhok ang mukha. Nang sumampa ito sa bus, doon lang namin nakita na nakapaalang siya. Ma'am, pumasok na ho kayo. Ma'am, upo na ho kayo sa loob. Ano ba naman to? Ma'am? Miss? Ate? May problema ho ba? Elisa, atras. Yung tunog na yun. Takbo sa likod dahil hindi tao yan. Andrew! Napasigaw ako ng malakas na umangat ang mukha nito at nakita namin ang malademonyo nitong mukha. Nanlilisik ang mga mata niya nang pinukul ako ng matalim na tingin. Ang bibig niya ay puno ng matalas na pangil. Kulubot at maitim ang kanyang balat. Bago pa ako makatakbo ay agad akong sinugod nito. Agad siyang nasipa ng malakas ni Andrew, kaya nawalan nito ng balanse. Pero nakakapit siya sa handrail at muling umakyat sa bus. Agad akong umatras habang si Andrew ay kinuha ang tubo na nasa gilid ng driver's seat. Palagi daw yung nandun para daw may pangdepensa ang mga driver sakaling may ganitong trouble sa daan. Hinarang niya rin ang sarili sa akin habang humahakbang ang aswang palapit. Nang maalala ko ang gamit ko, agad kong kinuha yun sa lagayan ng mga gamit sa taas. Hindi ka masasaktan. Basta ibigay mo sa akin ang pagpaan yan. Magkamatayan na, pero hindi mangyayari ang gusto mo. Hanggang ngayon talaga, nasa iyo pa rin ang swerte, Elisa. Bakit mo ako kilala? Bakit mo ako ginugulo? Masarap pala sa pakiramdam na makita kang parang mangmang na walang alam. Napakasarap mong paglaruan. Sino ka ba talaga? Hindi nito sinagot ang tanong ko at basta na lang sumugod sa amin. Mabilis kaming napaatras hanggang makarating kami sa dulo. Hinampas ni Andrew ng tubo sa ulo ang aswang at sa iba pang parte ng katawan nito ng paulit-ulit. Habang ako naman ay nagmamadaling kinuha ang pinabaon ni tatay sa akin na langis. Ayon sa kanya, mabisa daw yung panlaban. Nang kunin ko yun sa bag, nakita kong kumukulo yun. Binuksan ko ang takip, saka sinaboy sa kanya ang laman. Sumigaw ang aswang na para bang totoong kumukulong mantika ang tumapon sa kanya. Para tong napaso ng langis. Kaya sinabuyan ko pa siya ulit. Sinamantala yun ni Andrew. Tinulak niya ito papunta sa unahan ng bus gamit ang tubo hanggang sa tumama ang likod nito sa windshield ng bus. Nakita kong bumuo ng dulo ng tubo sa balat nito pero hindi sapat para masaksak siya. Hanggang naalala ko ang screwdriver na laging dala ni Andrew sa toolbox niya. Agad kong kinuha yon, saka mabilis na sinaksak ito sa dibdib. Umiyak ang babae ka! Hindi ko alam kung sino ka. Pero wala akong naalala may ginawa akong masama sa kapwa ko. Kaya lumayas ka dito, kampo ng demonyo! Itong tatandaan mo, Elisa. Babalikan kita. Hindi ako titigil hanggang hindi rin nasisira ang buhay mo. Lumayas ka dito sa Basco! Lumayas ka sa buhay ni Elisa! Ah! Andrew! Matapos kong saksakin ng aswang, sinubukan siyang itulak ni Andrew palabas ng bus. Pero bago ito makalabas, nagawa nitong kapitan sa braso niya. Kaya nasugatan siya ng mahabang kuko nito. Dahil doon ay sinipa niya ng malakas ang aswang. Nang sa wakas ay nahulog na ito sa bus. Mabilis kong pinindot ang kulay green na button at agad nagsarado ang pinto. Bumangon ang aswang at kinalampag ang pinto. At nagpumilit pa rin makapasok. Hanggang sa may dumating na kalalakihan na may sibat at sulo. Doon pa lang tumakbo ang aswang papunta sa kagubatan. Nang maalala ko ang sugat ni Andrew, agad ko siyang nilapitan. Elisa, ayos ka lang? Oh, pero ikaw, may sugat ka. Huwag kang mag-alala. Kalmot lang naman to. Mas importante na hindi niya ako nakagat. First aid. Sandali, maupo ka muna. Doon na sa terminal. Hindi, ngayon na.
Nakita ko na kalmado siya. Pero ako ang takot na takot. Sinabi na sa akin ni Sir Mac ang maaring mangyari sa mga taong nakagat ng aswang. Hindi ko alam kung napaparanig lang ako noon sa takot. Naisip ko kasi paano kung may laway ng aswang yung kuko niya? Mabuti na lang ay pinabaunan kami ni tatay at Sir Mac ng first aid kit. Sakali daw salakayin ulit kami ng aswang habang nasa biyahe at masugatan kami. May tubig siya nilagay sa isang mineral water bottle na mula sa pinagpakuluan ng dahon ng bayabas. Sabi ni Sir Mac, hugasin ko daw ang sugat gamit yon. Pinahiran ko ito ng langis na ginawa ni tatay. Mabisa rin daw yon para gumaling ang sugat. Pagkatapos may tinapal akong dahon. Sabi rin ni Sir Mac na mabisa daw yon at madaling gagaling ang sugat. Makukontra pa raw nito ang bakterya na mula sa maraming kuko ng aswang. Saka ko binalot ng malinis na panyuko ang sugat niya. Salamat. Okay ka na? Oo, huwag ka na mag-alala sa akin. Okay? Okay. Halika na. Eksaktong paglabas ko sa opisina na abutan ko si Andrew na naghihintay sa motor. Umiti siya sa akin at sinalubong niya ako. Saka kinuha ang mga gamit ko mula sa akin. Pero natigilan siya nang makitang muli si Jonathan. Nakatayo siya sa harap ng hotel na tinutuluyan niya. Naninigarilyo habang nakatingin sa amin. Sinundan ni Andrew ang tingin ko. Nang makita niya rin ang ex ko ay humawak siya sa bewang ko. Bahagya akong nabigla nang halikan niya ako sa gilid ng labi. Uy, ano ka ba? Baka sabihin na PDA tayo. Sorry, kailangan kong ipakita sa kanya na wala na siyang babalikan. Okay lang. Nabigla lang ako. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Tumawag na ako sa bahay. Nagpaluto na ako ng dinner kay Manang. Nasa Maynila pa raw kasi si Daddy eh. Sakto, nagugutom na ako talaga. Saka gusto ko na rin... Elisa. Oh, Jonathan, bakit? Mag-usap naman tayo, please. Pasensya ka na pero pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Saka ano pa ba ang ginagawa mo dito? Sinabihan na kita na delikado dito ngayon. Tayong kaibigan, may demonyong gumagala dito kaya umuwi ka na sa Maynila. Hindi Bago kita ka pa... kinakausap at wala akong pakialam sa sinasabi mo. Aba, gago ka! Nagmamalasakit na nga sa'yo eh. Elisa, sige na naman ayusin natin to. Tigilan mo na ako. Dahil hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Magpapaulit-ulit lang tayo at hindi na maayos to. Umalis ka na, Jonathan. Para sa'yo rin ang sinasabi namin. Hayaan mo na yan. Elisa! Elisa! Pagdating namin sa bahay, agad kong nilagay sa refrigerator ang mga pinamili namin ni Andrew na iluluto mamayang gabi. Nagkataon na walang tao doon. Nasa trabaho pa kasi sina Ferdy at tatay. Habang nagpapahinga kaming dalawa sa sala, isang text ang natanggap ko. Kumunot ang noo ko nang makita kay nanay galing ang message. Nang basahin ko yun, maikli lang ang mensahe niya. Pero ramdam ko hanggang doon ang nanay ko. Mabigat ang dating sa akin ang bawat salita niya. Gusto daw niya akong makausap. Sa kabila ng matinding sama ng loob ko sa kanya dahil sa hindi pantay na pagmamahal at trato sa aming tatlong magkakapatid, sa huli, di ko pa rin siya matiis. Sinabihan ko si tatay na magpadala kay nanay kahit saktong panggasto sa bahay, pambayad sa mga bills at pambili ng pagkain. Dahil alam ko naman na batugan ng kapatid ko at kawawa si nanay kapag nagutom siya. Sa parting yun ay magpapakumbaba ako. Mas umiiral pa rin sa akin ang pagiging anak. Si nanay na lang ang tinignan ko at hindi ang kapatid ko. Oh, bakit? May problema ba? Aha, oo, wala naman. Si nanay nag-text. Sandali lang ha. Tawagan ko lang. Sige. Hello, Elisa, anak. Nay? Pakiramdam ko na may nangyaring hindi maganda sa kanya na ayaw niya lang sabihin sa akin. Nangihina ang boses niya na parang pinipilit na lang niyang kausapin ako. Kailangan ko bumalik agad sa Maynila bukas, Andrew. Kailangan ako ng nanay ko. Shh! Tahanan. Sasamahan kita. Sasabihin ko agad kay Dad. Marami namang re-reliebo sa atin. Si tatay, halika puntahan natin sa koperahan. O sige, sandali. Isarado natin itong bahay. Agad kaming tumakbo ni Andrew sa kuprahan kung saan naroon ang tatay ko. Habang nagmamadali kaming dalawa, bigla akong napahinto na may nahagip ang gilid ng mata ko sa kaliwa. Paglingon ko, nagtaka ko nang makita ang isang babae. Hindi ko makita na maayos sa mukha niya dahil sa layo ng distansya namin.
Nakaharap siya sa amin. Ang suot nito ay parang katulad ng babaeng aswang na ilang beses na kaming sinalakay. Pero bukod doon, isang napansin ko na makipagtitigan ako sa kanya. At Ingrid? Nasaan? Ayun o. Ang layo niya eh. Sigurado ka ba? Hindi. Hindi naman ganyan magdamit si ate. Kung magdamit yon, kulang na lang maggubat siya sa ikli. Saka impo, umalis na siya. Hayaan na muna natin siya. Mas importante ngayon ang nanay mo. Halika na. Nang gabing yun, ayon na rin sa kwento sa akin ni Jonathan. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya dun sa probinsya namin, nakailang beses na siyang magtangkang lapitan ako. Pero sa tuwing nakikita niya ako nakasama si Andrew, masaya, tumatawa, malayo sa mga problema at pasakit na ibinigay niya sa akin. Mahirap man, pero unti-unti na raw niyang tinanggap na hindi na ako babalik sa buhay niya. Kaya nagdesisyon na siyang umuwi sa Maynila kinabukasan. Sa loob ng ilang araw na naroon siya, narinig daw niya ang balita tungkol sa aswang. Pero hindi niya yun pinaniwalaan. Alas 9 ng gabi nang lumabas siya ng hotel at pumunta sa malapit na convenience store para bumili ng pagkain at 4 na canned beer. Habang naglalakad, napahinto siya nang biglang humarang sa daan niya ang isang babae. Ingrid! Hi, Jonathan. Kumusta ka na? Ang tagal mo akong pinagtaguan. Hinanap kita. Dito lang pala kita makikita. Anong ginagawa mo dito? Probinsya namin to. May karapatan din naman akong pumunta dito. Kasama ka nila, Elisa? Oo. Ikaw, nandito ka ba para makipagbalikan sa kanya? Oo, sana eh. Pero may iba na siya. Ang galing, no? Buhay na buhay ang karma. Kung wala ka nang sasabihin, mauna na ako. Hindi mo man lang ba ako iimbitahan sa loob? Just like the old times. Ngayon pa ba tayo magpipigil? Kung kailan malaya ka na? Hindi na natin kailangang magtago. Ingrid, utang na loob. Kung ano man ang namagitan sa atin, hindi na mauulit yon. Isang napakalaking pagkakamali yon. Hindi ako dapat nagpatukso sa'yo. Hindi ba huli na pare dyan? Isang taon natin ginawang para usan ng isa't isa. Kahit katiting na konsensya, hindi ko nakita yun sa'yo habang may nangyayari sa atin. Ilang beses mo pang sinabi na mas... Tama na! Nagkamali ako. Huli na nang ma-realize ko na mas hindi ko kayang mabuhay nang wala si Elisa. Kinamit mo lang ako! Bakit? Ganun ka rin naman, di ba? Kapag walang pumapatol sa'yo sa bar, sa akin ka nagpupunta. Alam mo sa simula pa lang kung anong klaseng relasyon ang meron tayo. At sa umpisa pa lang, nilinaw ko na sa'yo na si Elisa pa rin ang gusto kong pakasalan. Mahal kita! Mahal na mahal kita, Jonathan! Kaya kita inagaw sa kapatid ko dahil matagal na kitang gusto. Ang akala ko nakuha na kita pero nang malaman ni Elisa ang tungkol sa atin, para akong basahan na mabilis mong tinapon. Ngayon, para kang asong nakabuntot kay Elisa at naglalaway habang nakatingin ka sa kanya na may kasamang iba. Tumahimik ka na. Kung ito ang kabayaran sa kasalanan ko sa kanya, kahit masakit tatanggapin ko. Ayokong mahirapan si Elisa. At sa huli, ay mas lalong siyang magalit sa akin. Tama na. Ayoko nang dagdagan ang kasalanan ko sa kanya. Bakit ba lahat kayo siya ang pinipili? Ano bang meron ng babaeng yan? Umalis ka na. Simula ngayong gabi, tinatapos ko ng lahat ng namamagitan sa atin. Humihingi ako ng tawad kung pinaasa at sinaktan kita. Patawad? Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Kaya papatayin kita. Ingrid! Anong nangyayari sa'yo? Papatayin kita. Isa ka sa mga dahilan kaya ako naging aswang. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Si Kapitan! Madali kayo! Bilisan niyo! Agad na tumakbo si Jonathan palayo pero agad din siya hinabol ni Ingrid. Hanggang sa maabutan siya nito. Nadapa siya ng tumalo ng aswang sa likod niya. Nanlaban daw siya nang sinubukan nito kagatin siya sa balikat. Siniko niya ito ng malakas, paulit-ulit, hanggang sa matumba ang aswang at umalis sa kanyang likod. Pagkatapos ay dinampot ang malaking bato at pinukpok ng malakas sa ulo ng aswang. Ang tagpong yon ang naabutan namin ni Andrew. Elisa! Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka namamatay! Bakit ka ba nang gugulo dito? Ikaw na babae ko! Ikaw ang punot dulo ng lahat ng paghihirap ko! Papatayin kita! Subukan mo!
Hindi ako natatakot sa'yo! Ako ang kalabanin mo, hayop ka! Magsama-sama tayong lahat sa impyerno! Demonyo ka! Patayin mo na siya, Andrew! Elisa! Siya si Ingrid! Ano? Ang aswang na yan! Siya si Ingrid! Nakita ko mismo kung paano siya nagpalit ng anyo sa harap ko! Ate! Ako nga, Elisa. Pagmasdan mo ako ng maigi. Ikaw ang lahat ng may kasalanan ito. Kaya pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. At sa muli nating pagkikita, papatayin na kita! Habang nasa biyahe kami pabalik sa Maynila, napag-usapan namin si ate matapos naming malaman na siya ang aswang. Dahil doon ay hindi agad kami nakaalis sa bahay. Kinailangan namin pumunta kay Kapitan at hinanap si ate Ingrid. Pansamantala ko munang isinantabi ang issue ko kay Jonathan, alang-alang kay nanay. Nakiusap ako sa kanya na mauna na rin sa Maynila at dumiretso sa bahay para alagaan siya. Alas 5 pa lang na umaga ay umalis na si Jonathan. Nang hindi namin mahanap si ate Ingrid, ay umalis na kami at iniwan kay Kapitan ang paghahanap sa aswang. Dahil sa mga sandaling yun, si nanay ang priority namin. Malapit na kami sa bahay nang mula doon sa sasakyan ay may natanong kami sa labas. Nagkakagulo ang mga kapitbahay habang may nakaparang police car at ambulansya. Si Jonathan ay natatanaw ko na nasa labas at umiiyak. Bigla kaming binalot ng matinding takot. Kaya mabilis na pinarada ni Andrew ang kotse sa gilid ng daan at nagmamadali kaming bumaba. Ate, anong nangyari? Bakit may mga pulis at ambulansya sa bahay? Si nanay! Diyos ko! Huwag naman sana! Elisa! Nasaan ang nanay? Ano nangyari sa kanya? Elisa, I'm sorry. Huli na tayo eh. Wala nang nanay mo. Hindi! Nanay! Christy! Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang mga lalaking may dalang stretcher kung saan nakahiga si nanay. Habang may nakatalukbong na kumot, tumakbo kami at doon muna nila binaba ang stretcher. Gumuho ang mundo ko ng pag-alis namin ng kumot ay bumungad ang walang buhay na katawan ni nanay. Ang mukha niya ay namamaga at puro pasa. Ang mga braso niya ay kulay violet na at namamaga na rin. May marka siya ng kagat sa braso pero mababaw lang yun. Napuno ng labis na galit ang puso ko para sa kapatid ko. Hindi ko matanggap na gano'n ang ginawa niya kay nanay. Sabi ko di ba, hintayin mo ako? Dala ko na yung binilin mo sa akin ng puting damit. Nay! Nay, gumising ka na, Nay! Anong ginawa sa'yo ni Ingrid? Diyos ko! Christy! Andrew, wala na si nanay. Hindi ko siya naabutan. Alam kong mahirap, pero tibayan mo ang loob mo. Kumalma ka muna dahil kailangan na nilang kunin ang nanay mo. Wala na kaming nagawa na bitbitin nila si nanay at isinakay sa ambulansya. Halos manlambot ako sa nangyari. Matapos naming magkapatawaran ni nanay, puno ng pag-asa ang puso ko na makakapagsimula ulit kami. Bala ko pa siyang iuwi na rin sa probinsya kapag gumaling na sana siya. Pero paano ko pagkagawin yun kung malamig na bangkay na ang nanay ko? Kinausap sandali ni tatay ang mga lalaking nagsakay sa katawan ni nanay sa ambulansya bago lumapit sa amin. Ang sabi ng mga pulis, kulang-kulang 24 oras na raw patay si nanay. Tatawagan ka na sana ng mga pulis. Ikaw daw kasing pinakauling tinawagan niya. At nabasa nila ang text niya sa'yo. Kaya sabi ko na papunta na kayo dito. Kung alam ko lang na nagmapaalam na pala siya sa akin doon, edi sana umalis na ako agad sa probinsya. Hayop niyang si Ingrid. Kapag nakita ko siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Ate, paano nagawa ni Ate Ingrid yung kay nanay? Napakasama niya. Talagang binalot na ng kadimuhulyohan ng babae yon. Hindi ako nagkulang sa pagdidisiplina sa kanya. Kahit noon pa, kung sigawan at bulhawan niya ang nanay mo kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Minsan ko na rin napagbuhatan ng kamayan. Natapos ka nitong igaganti ng magaling yung kapatid. Andrew, yung unang aswang na napatay mo, hindi ba't sabi ni Kapitan na yun daw ang huling aswang dun sa bayan natin na tinutugis nila?
Kaya nga tuwang-tuwa sila na makitang napatay mo yung aswang. Sinabi pa nila na matatahimik na ang bayan natin. Ibig sabihin, posible kayo may naligaw na aswang dito sa Maynila at siyang kumagat kay Ate Ingrid. Oo, may mga aswang na mas pinipili nilang magtago sa syudad at makihalubilo sa atin. Nabubuhay sila dito na parang normal na tao. Hindi mo makahalata na aswang sila. Bakit? Sa tingin mo ba dito siya nahawa ng pagkaaswang niya? Oo, naalala ko bigla. Noong huling beses na nag-away kami, may nakita akong pekla sa balikat niya sa bandang likod. Wala pa yun nung araw na umuwi ako dito at nagkagulo kami. Anong gagawin natin? Babalik ba tayo sa probinsya para hanapin siya? Hindi, maghihintay tayo dito. Hindi ba't galit siya sa'yo? Check na susundan ka niya. Habang naghihintay tayo sa pagdating niya, paghahandaan natin siya. Ate, gusto daw tayo makausap ng mga pulis. Ayon sa mga doktor na tumingin sa bangkay ni nanay, namatay siya sa labis na pambubugbog. Dahil doon, naging sagad hanggang buto ang galit na nararamdaman ko para kay Ingrid. Sa unang gabi ng kanyang burol ay tumalaw ang mga kapitbahay namin. Naroon din ang mga kamag-anak namin. Habang si Ate Ingrid ay pinaghahanap na ng mga pulis at nagsisilbing wanted sa batas. Naging abala kami sa pag-iestima ng mga bisita. Si Andrew ay hindi umalis sa tabi ko. Noong mga panahon na yon, siya lang ang tanging pinagkukunan ko ng lakas. Elisa, halika na. Umuwi na muna tayo. Doon ka matulog sa kondo ko para makapagpahinga ka. Wala ka pang maayos sa tulog mula kahapon. Oo nga ate, kami na ni tatay ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Hindi basta makakapunta dito si Ingrid. Inausap ko na yung mga tropa ko. Nakahanda kami dito. Isipin mo muna ang sarili mo at baka ikaw naman ang magkasakit. Opo, tay. Ay, tay, nakalimutan ko yung mga soft drinks sa bahay. Pati yung mga disposable cups. E di kunin natin sandali. Nandito naman ang mga tita mo. Sumabay na kayo sa amin dahil dadaan din ako sa bahay. Nandun yung ibang gamit ko. Eh kayo, saan kayo matutulog? Ay maliit na kwarto naman doon sa chapel. Pwede na kami doon ni Ferdy. Ang importante ay ikaw. Andrew, ikaw nang bahala kay Elisa. Opo, huwag kayong mag-alala. Pagdating sa bahay, kinuha ko lang ang bag ko at sinakay ko yon sa kotse ni Andrew. Di pa agad kami umalis dahil tinulungan namin sina tatay at Ferdy na ayusin ang dadalhin nila sa chapel. Kaya ng mga pagkain para sa mga bisita at kahon-kahong inumin. Habang naroon kami sa likod ng bahay, napahinto kaming lahat nang may marinig kaming kaluskos. Nangalisag ang palahibo ko. Biglang nagbago ang timpla ng hangin at lumamig yun. Kasunod ng pamilyar na tunog at paghinga ng katulad ng isang mabangis na hayop. Nang ilabas ni tatay ang maliit na bote ng langis sa kanyang bulsa, nakumpirma ko ang hinala ko nang makitang kumukulo yun. Nasundan namin ang tingin si Ingrid na lumabas siya mula sa loob ng bahay. Nandito si Ingrid. Sinasabi ko na nga ba siya mismo ang lalapit sa inyo. Isang napakagandang family reunion. Demonyo ka talaga! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay nanay! Umikot sa'yo ang mundo niya! Halos kalimutan niya kami ni Ferdy para sa'yo! Pagkatapos ganito ay igaganti mo sa kanya! Bakit? Kiniling ko ba yun? Matagal na akong naririndi sa matandang yun. Pinatahimik ko lang. Pasalamat ka pa nga dahil hindi ko siya kinatay. Paano mo nasasabi yan sa sarili mong ina? Napakahayop mo, Ate Ingrid! Huwag kang makisali dito, Ferdy. Kung ayaw mong unahin kita. Ikaw, Elisa. Ikaw ang unang mamamatay. Ikaw ang dahilan. Kaya ako nagkaganito. Ipinahiya mo ako sa mga tao. Kung hindi ako pinalayas yung gabing yun, hindi ako tatakbo sa taong akala kong kaibigan ko. Kinagat niya ako. Ginawa niya akong aswang. At kasalanan mo ang lahat ng to. Kung ano man ang nangyari sa'yo ngayon, kasalanan mo yan! Ikaw ang dahilan kaya kami nagkasira ni Jonathan! Ikaw rin ang naglustay sa mga perang pinaghirapan ko! Ikaw pa ngayon ang may ganang magalit at pagbantaan akong patayin? Napakahayop mo talaga! Bakit ba lahat sa akin ay gusto mong kunin? Dahil masyado kang magaling. Ikaw ang bida sa lahat. Lahat sila, ikaw ang gusto. Si nanay na lang ang nagtitira sa akin. Kung ganon, bakit mo siya pinatay? Bakit mo siya binugbog? Halos mamatay ang nanay mo sa panganganak sa'yo.
Nang pinapili ako noon ng doktor, sinabi niyang ikaw daw ang iligtas ko. Binigay ng nanay mo lahat sa'yo. Kahit mali, ikaw pa rin ang iniisip niya. Paano mo nagawang patayin ang taong nagluwal sa'yo? Anong klaseng anak ka? Saan kami nagkamali sa pagpapalaki sa'yo? Huwag niyo akong tamahan! Ang akala ko, kakampi ko si nanay. Pero sa bandang huli, ay si Elisa na rin ang bida sa kanya. Ngayon, dahil gusto mong maging bayani ang paborito mong anak, bakit hindi siya sumunod si nanay? Ako na lang, Ingrid. Ako na lang ang patayin mo. Pero wag na wag mong sasaktan ang mga kapatid mo. Magsama-sama kayong lahat! Ate Ingrid! Wag! Huwag kang titira sa masama! Taas mo kamay mo! Pinapinandyag ka lang eh! Ate! Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Hindi na ikaw ang kapatid ko! Nagulat kami nang biglang magdatingan ng mga pulis at tinutukan ng baril si ate. Nagulat ang mga ito nang humarap sa kanila ang aswang. Tumawa lang si ate bagong muling tumingin sa amin. Ginalaw nito ang mga kamay at ngumisilang sa akin. Ng mga sandaling yon, isa lang ang napatunayan ko. Wala na si ate Ingrid. Pinatay na ng pagiging aswang nito ang kanyang puso at pagkatao. Ang pumatay sa nanay ko ay isang demonyo at hindi ang kapatid ko. Dahil naniniwala ako, sa kabila ng ginawang pagtataksil nito sa akin, kahit sobrang tigas ng ulo nito, hindi niya magagawang patayin si nanay. Mga pulis! Wala silang magagawa, Elisa. Malakas na ako. Kaya ko na ngayon gawin ang lahat ng gusto ko. Ngayon, ako na ang magaling at hindi ikaw. Tama na, ate! Itigil mo na to! Hindi niyo ako mapapatay. Hindi niyo ako kaya. Magtago kayo, bilis! Nang sumugod sa amin ang aswang, isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kuminto si ate at galit na lumingon sa mga pulis. Doon na tuluyang nabaling ang atensyon niya. Umangil siya ng malakas at sumugod sa mga ito, pero pinaulanan siya ng bala ng mga pulis. Kaya agad akong hinawakan ni Andrew sa kamay at tumakbo kami para magtago. Ganon din si Tatay at Ferdy. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril hanggang sa ilang sandali pa'y tumahimik ang paligid. Nang lumabas kami sa pinagtataguan namin, nakabulagta na sa lupa si ate. Naiiyak ako sa nakita ko. May tama siya ng baril sa noo at hindi na bumalik sa dating itsura niya. Magpahinga ka na rin, ate. Sir, gaya ng ipinakausap ko sa inyo, huwag sana makakalabas ito sa publiko. Wala na si nanay. Wala na rin si ate. Alam kong masakit, Ferdy, pero alam namin na ito ng kahihinat na ni Ingrid. Salamat sa lahat ng tulong mo. Sir, kapag kinuha niyo siya, makitakba na mukha niya. Salamat po. Isang taon na mula nang mamatay si nanay at ate Ingrid. Pinagiba namin ang lumang bahay namin sa Maynila. Binenta ang lupa at ang grocery store. Pagkatapos ituluyan na namin iniwan ang buhay sa syudad at bumalik sa probinsya. Doon na rin namin nilibing ang mga abo nila. Pinagbigyan kami ng mga pulis sa hiling namin. Di nalaman ng mga tao na aswang si ate. Kapag may nagtatanong, sinasabi lang namin na nawala sa sarili si ate dahil sa ipinagbabawal na gamot. Kaya niya nagawa yun kay nanay. Isang bagay na pinatotohanan ni Jonathan. Natuto daw si ate nung magbisyo sa mga kaibigan niyang mayayaman. Samantala umalis na rin ako sa pagkukonduktor at ginawa ko na ulit ang totoong passion ko, ang pagtuturo. Gamit ang perang na pagbentahan ko noon sa dating bahay ko sa Maynila, bumili ako ng sarili kong bahay sa bayan kung saan malakas ang internet. Pagkatapos ay saka ako nagtrabaho bilang online teacher. Si Andrew naman ang pumalit kay Sir Mac. Siya na ngayon ang namamahala sa bus company. Mahigit 1 taon na rin akong nililigawan ni Andrew. Tinupad niya ang sinabi niya sa akin. Hindi niya ako minadali. Naghintay siya hanggat ako'y handa. Habang hindi siya umaalis sa tabi ko, hindi ko na napigilan ang sarili kong tuluyan siyang mahalin. Elisa? Pasok. Kamusta ang trabaho sa opisina? Ayos naman. Medyo nakaka-stress lang kapag ang daming complaint ng ibang drivers. Habaan mo na lang pasensya mo. Kumusta naman ang online class mo? Ayos naman.
Okay ka naman ba dito sa bahay? Oo naman. Ay, teka, may cake pala ako dyan sa ref. Gumiti ako at nilabas ko ang isang maliit na cake na may kandila ng petsa ng araw na yon. Saka ko yon sinindihan at inabot sa kanya. At nagulat siya nang bigla ko siyang halikan sa labi. Hindi naman nagtagal yon. Taga din siyang bumawi. Naramdaman ko na lang na humawak siya sa bewang ko at tumugon ang halik ko. Ang ibig sabihin nito, tayo na? Oo, sinasagot na kita. Mula ngayon, tayong dalawa na. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko eh. Hindi ka nagbibiro? Walang bawian yan ha? Totoo to, Andrew. Mahal kita. Mahal na rin kita. Mahal na mahal. Sa wakas, narinig ko na rin yan sa'yo. Ang tagal kong nagdasal at tiniling sa Diyos na sana'y mahalin mo na rin ako. Mahal na mahal din kita, Elisa. Hanggang ngayon sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa pamilya namin, di ko maiwasang malungkot. Nagugat ito noong gabing matuklasan ko ang pagtataksil ni Jonathan at ate sa akin. Minsan nga tinatanong ko ang sarili ko, dapat ba hindi na lang ako umuwi? Sana ba? Hindi na lang ako nakaramdam ng pagod. Sana ba hindi ko na lang nalaman ang pagtataksil nila at patuloy na lang na naging bulag? Pero nangyari na yung mga nangyari at naniniwala ako na lahat ay naaayon sa plano ng Panginoon. Sa ngayon ay tahimik na kaming naninirahan dito sa probinsya. May sarili ng koprahan si tatay. Si Ferdy naman maayos na ang trabaho at baka ikasal na siya habang binabasa niyo ang sulat na to. Si Jonathan naman, ang huling balita ko ay naninirahan na siya sa Amerika at may sarili na ring pamilya. Samantala kami ni Andrew, eto, ikinasal na kami at may 2 ng anak. Hindi madaling makipagsapalaran sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. Kamustahin natin sila? Makapagkwentuhan kayo. Simple kong iisipin pero para sa kanilang mga nangungulila sa yakap ng kanilang mahal, napakalaking bagay na yon. Sana ay may natutunan kayo sa mga naging karanasan ko. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Elisa.